Katotohanan Ministry. Lubos pa ako nagpapasalamat muna sa ating pong Panginoong Diyos. Tayo po ay nakapagpatuloy sa pagbabahagi ng katotohanan buhat sa Biblia sa pagkakataon po ito. At yan din naman po ay akin din naman pong pinapasalamatan ang ating pong dalawang kapatid na nagbigay ng awitin para po sa ating pong Panginoong Diyos. Saan man tayo pumunta, ayon sa wika ng awitin, ang ating Panginoong Jesucristo ay kasama po natin. Amen po ba mga kapatid? Amen. Sa pagkakataon po ito, mga kaibigan, inanyayahan ko po kayo na tayo po ay magpatuloy sa pakikinig, panonood ng programa po ito, Gabay sa Katotohanan Ministry. So, kung meron po kayong mga tanong, para po mamaya ay makakaroon po tayo ng pagkakataon sa inyong pong mga katanungan. At kung meron po kayong mga prayer request, mga kapatid, mga kaibigan, ay welcome po ang lahat. Inyo pong i-type, i-comment, at sa mamaya ay magkakaroon po tayo ng pagkakataon para po sa inyong pong mga katanungan at para po sa inyong pong mga prayer request, mga kapatid. So, sa pagkakataon po ito, sinashout out ko rin po ang ating pong masisigasig na kapatiran dito po sa ating pong iglesia sa Area H Church. Mga kapatid, inanyayahan ko rin po ang mga kapatiran po natin na malapit dito sa ating pong simbahan sa Area H Church, mga kapatid. Kung kayo po ay nagnanais na manumbalik sa ating pong Panginoong Diyos sa pagsamba, welcome na welcome po kayo sa aming pong iglesia dito po sa Area H Church na may kita po ninyo dito sa pagbalay. Ang ating pong topic sa gabi pong ito, sa ating pong pag-uusapan ay ang pinagmulan ng kasalanan. Saan nga ba nagmula ang kasalanan? So bago po tayo magsimula sa pagtatalakay ng napakalagang topic na ito, ay hinihilingan ko po muna ang lahat na kami po ay samahan sa panalangin at tayo po ay mananalangin. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na kayo po ang makapangyarihan sa lahat. Kami naman sa pagkakataon po ito, kami po ay nagpapasalamat na ang programang ito ay inyong pong ginagamit sa pagbabahagi ng mga katotohanan na buhat sa inyong mga banal na salita, ang Biblia. O aming Ama, kami po ay maging instrumento lamang ninyo sa gawain nito. Nawang ang inyong pong banal na Espiritu ang siyang magsalita sa inyong pong mga bibig. Inyo pong ilagay sa inyong pong mga langit na inyong pong mensahe. Sa gayon, dakilang Diyos ay maging kapupulutan po namin ang aral at lahat katotohanan na dapat po namin malaman sa ikakatibay ng aming pong pananampalataya sa inyo, aming Ama. Maraming pong salamat. Patawad po sa inyong pong mga pagkakasal. Hindi po kami minisi upang kami po ay maging karapat-dapat sa gawain pong ito. At akin din naman pong ipinapanalangin, dakilang Diyos, ang inaabot ng aking pong Moses dito po sa lugar na ito at maging sa online, dakilang Diyos. Nawa, kapag ang video na ito ay napagaan sa kanila, ay sila po ay huminto pamandalian upang kanila pong mapakinggan, mapanood ang mensahe na ikaliligtas ng kanila pong kaluluwa. Amin naman. Maraming pong salamat sa inyo pong pagdinig, sa inyo pong mapanalangin sa matamis na pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. So mga kapatid, mga kaibigan, tayo po magpapatuloy sa ating pong programa. Saan nagmula o ano ang pinagmulan ng kasalanan? Kung ating pong usisayan ang ating pong salimutan, maging yung ating pong personal na buhay, mga kapatid, mga kaibigan, ay minsan ay masasabi po natin na tayo po ay puno ng paghihirap sa mundo ito. Na halos minsan ay sinisisi natin ng Diyos sa mga problema na dumarating sa ating pong buhay. Minsan ay sinasabi natin, bakit sa akin pa?
Bakit sa akin pa nangyari ang bagay nito? So dito sa topic nito ay ating pong malalaman kung saan o kung sino ang nagsimula ng pagkakasalang ito. At ang pagkakasalang ito ay dumating sa ating pong sanlibutan na nagdulot ng kasalanan sa ating pong naunang mga magulang, si Adan at si Eva. At ating po itong nalalaman, mga kapatid, itong kwento ito ay ating pong mababasa sa aklat po ng Genesis chapter 3, mga kapatid. Kung ating pong nalalaman kung paano ang Diyos ay nilikha na ang mundong ito ay napaka-perfecto. Nung ito ay bagong pagkalikha ng ating pong Panginoong Diyos hanggang sa ating mga naunang magulang ay nagkasal. So, ang unang katanungan na ating pong tatalakay sa gabi pong ito ay itong tanong na ito, saan nagmula ang kasalanan? Saan nagmula ang kasalanan? So dito, mga kapatid, mga kaibigan, ay malalaman po natin kung sino ang pinagmulan ng kasalanan. At sa pagkakataon po ito ay magbibigay po ng kasagutan ng ating pong kapatid. Wala ito ako ni si Brother Levi Arhasa. Brother Levi. So, isa pong magandang gabi po sa lahat mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid. Sa Panginoon, saan man kayong dako naroon ay ang isang bagay ang nais ko pong sabihin sa inyo before ako, Brother Anthony, sagutin ang mga katanungan. Isang bagay ang nais ko pong sa inyo na isang kangang bagay na kung saan tayong lahat ay minamahal ng Panginoon, anuman ang ating kalagayan. Isang mabuting bagay din, Brother Anthony, na sa ganitong larangan ng pag-aaral ay makalasak ng mga katotohanan na kung saan gaya po ng ating pong hindi mawalik sa ating kalagayan sa panahon. Kahit saan tayo umaling, Brother Anthony, ay talagang laganap ang kasalanan. Kung saan ang banal na kasulatan ay nagpapahayag na sa lalang ng pagyayanig sa buhay ng tao dumating ay bakit nga ba dumating sa punto ng before Brother Anthony nais ko lamang magkaroon ng premise regarding doon sa bagay. Ganito po para po tayo walang pumaigiya ay meron po akong babasahin dito po Brother Anthony sa Ecclesiastes chapter 7 verse 29. Sabi po dito, tingnan ninyo ito lamang ang aking natagpuan na ginawang matuwid ng Diyos sa tao, ngunit nagbalak sila ng maraming pamamaraan. Sabi dito, mga ginigilo po namin mga kaibigan at mga kapatid, ginawa ng Diyos ang tao na matuwid. So, ibig lamang sabihin perfect siya, Brother Anthony. Lamang bakit nga ba ito dumating sa point yung ang tao ay nagkaroon ng kasalanan? Sinabi ng Biblia perfect Pero bakit nga po ba? Ang sabi po ng banal na kasulatan, Brother Anthony, dito po sa Ezekiel chapter 28. Aside po natin chapter 28 verse 15 to 17. Meron pong ganito po natala. Pakisuyo, Brother Anthony. Sa Ezekiel 28, talatang 15 hanggang 17. So, okay. Ating pong basahin. Ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin. Hanggang saan kasamaan ay matagpuan sa iyo. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay napuno ka ng karahasan. At ikaw ay nagkasala kaya inihagis kita bilang maruming bagay mula sa bundok ng Diyos. At winasak kita o tumatakip ng kerubin mula sa gitna ng mga batong apoy. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong kaniningan. Inihagis kita sa lupa, aking inilagtad ka sa harapan ng mga
pagsawaan ka ng kanilang mga mata. Okay, thank you very much, Father Anthony. Alam niyo po mga kapatid, ito po ay pangyayari na kung saan binikwento ng banal na kasulatan kung saan bago dumating ang kasalanan, Father Anthony, ay sinabi ko dito, ito pong anghel na kung tawagin ay Lucifer. Minsan ang Lucifer, ang ibig sabihin ng Lucy ay light, na kung saan si Lucifer ay sakdal din siya ay lalangin. Subalit dumating sa point na sabi dito siya po ay nagmataas. So Brother Anton, pumasok po dito yung salitang nagmataas ang kanyang puso. So yung pride dahil sa kanyang kagandahan, karangalan, katanyagan at katalinuhan. Dumating sa point na ang Lucifer na ito ay kumbaga lumabag sa panuntunan ng Panginoong Diyos. Kasi nga, sabi nga doon sa unang Juan 3:4, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So, mga kaibigan, minamahal po namin mga kaibigan. So, ang pinagmunan pala ng kasalanan ay Satanas. Dahil sa kaniyang kalingningan, sa kanyang karangyaan, sa kanyang katalinuhan, halos lang na maratuloy nandun sa kanya. Subalit ang kanyang puso ay nagmataas at gusto niyang sa kanyang sarili, sa isa pang talata, Brother Anthony, ito po sa Isaiah chapter 14, verse 12, pakisuyo, sa Isaiah chapter 14, verse 12, meron pong ganitong pangungusap. Okay. Isaiah 14, verse 12. Ang sabi ko dito, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, paano ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak ng mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit at sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taas. Pansin niyo po mga minamahal na kaibigan ang tala sa banal na kasulatan kaugnay sa isang anghel na ito. Na siya po ay nagtatanyag ng karangalan, Brother Anthony. Subalit sa kanyang sarili, sa kanyang pagmamata, sabi na, I will make myself like a Messiah. Gagayahin ko yung aakyat ako, sasampa ako sa kataas-taasan gaya ng Diyos. So, marahil sa ating panahon, at ang sabi natala sa banal na kasulatan, perfect tayo, walang kasalanan. Bakit tayo mantong, Brother Anthony, sa mga bagay na naugnay tayo? Sapagkat ang sabi sa isang talata, Brother Anthony, sa isang talata sa Roma, chapter 5, verse 12, ating pong babasahin. Okay, Roma chapter 5, verse 12, ang sabi po ay ganito. Basahin ko po, Brother Anthony, sabi po ganito. Kaya kung paano ang sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Tingnan niyo po, Brother Anthony, ang tala po ng Biblia na kung saan ang ating mga magulang, gaya po ng ipunabanggit doon sa Genesis. Nung tayo na ngayon, tawag na dating Lucifer, naging Satanas, ang ating mga magulang, sila po ay tinuksok sa paraan ng paglabag sa panuntunan ng Diyos sa pagkain ng pinababawal ng mabuti at masama. Kaya nga po mga kaibigan, pumasok at tayo po ay nadamay bunga ng kanilang pagsuway gaya ni Satanas na siya ang number 1 na pinagmulan, Brother Anton, ng kasalanan. So, Brother Levin, kung inyong mapapansin na medyo mali yung system natin, totally, sa bawat crusade namin na ginaganap at kapag madalas ay topic namin ay itong origin of sin. Itong tao ay kasi Satanas ay laging gumagawa ng kabutlagan. Mga kapatid, dahil isa sa ayaw na ayaw ni Satanas ay yung makilala siya ng mga tao.
Bakit? Kasi kapag ka nakilala si Satanas na siya ay tunay at siya ay existing, kapag sinabi existing ay ano siya, no? Talagang umiiran. Umiiran po si Satanas. Kasi kung iniisip ng tao na hindi tunay si Satanas, hindi tunay si Satanas, ang gagawin ng mga tao, ang lahat ng mga bagay na nangyayaring kasamaan sa kanila ay isisisi lahat sa Diyos. At yun ang kasinungalingan na ginagawa ng kaaway sa panahon natin ngayon. At marami pong tao ang niloloko ng kaaway na si Satanas sa ganitong estratehiya na kanya pong ginagawa. So, bigyan ko lamang po ng mga talata, yung karagdagang mga talata, itong tanong po natin sa una ng mga kapatid. Sa 1 John chapter 3 verse 8, sabi po dito, First John chapter 3 verse 8. Okay po, ang sabi po dito, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa diablo, sapagkat buwan pa ng pasimula ay nagkasala na ang diablo dahil dito ay nahayagan na ng Diyos upang usapin ang mga gawa ng diablo. So mga kapatid, walang iba sa talata natin kung binasa. Walang iba na pinagsimulan ng kasalanan kundi kay Satanas o sa diablo. Nagsimula ang pagkakasala. Wala na po tayong ibang sisisihin pa. No? Doon sa bigyan din po natin ng pagkakakilanlan itong kaaway na si Satanas para lubos natin siyang makilala. Ano? Sapagkat siya po ay gumagamit ng iba't ibang pangalan. At ito po ay ating pong mababasa sa aklat ng Apokalipsis chapter 12 verse 9. 12 verse 9 ng Apokalipsis. Ang sabi po dito, tinapon ng malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya ay tinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay tinapon kasama niya. So, dito sa talatang ito ay apat ipinakilala itong kaaway na si Satanas sa apat na pangalan. Ang una po ay ang malaking dragon. Pangalawa ay tinatawag din po siyang ang matandang ahas. Kung atin pong babalikan ang talata po sa Genesis chapter 3, ay siya ay naganyong ahas upang linlangin si Eva, upang kainin ni Eva ang pinagbabawal na prutas ng ating pong Panginoong Diyos. At ano ba? Siya po ay tinatawag na Diablo at Satanas. Sa apat na ito, dito pinapakilala ang kaaway na si Satanas, kung sino siya at kung ano ang kanyang pong ginagawa sa ating pong sanlibutan at sa ating mga anak ng Diyos. Mga kapatid, siya ang dumadaya sa buong sanlibutan kasama ng kanyang pong mga kampon. Mga kaibigan, mga kapatid, ito ay napakahalaga sa ating pong buhay Kristiyano na makilala na ang kaaway nito ay umiiral, mga kapatid. Sapagkat kung hindi natin ito paniniwalaan o kung hindi natin ito nalalaman, ang mga bagay na mga masasamang bagay na nangyayari sa ating pong buhay ay ating pong isisisi sa ating pong Panginoong Diyos. Mga kapatid, ang Diyos po ay pag-ibig. Minamahal tayo ng Diyos. Kailanman ang Panginoon ay hindi gumagawa ng kasamaan o ikasasamahan natin bilang kanya pong mga minamahal at bilang kanya pong mga nilikha. So, tungo po tayo sa ikalawang katanungan. Ang tanong po, kung ito ay si Satanas o ang Diablo, di ba, Brother Leven, ay siya ay masama, at kung ang Diyos ay ang siyang lumikha ng lahat, sabi nga ng Bible, ang Diyos ang lumikha ng nakikita at ng di nakikita, ay papasok yung tanong na
siya rin kaya ang lumikha kay Satanas. Ano? So, itong tanong na ito, yung pangalawang katanungan, ay, ang Diyos din ba ang lumikha kay Satanas? Ano? So, ano ang sinasabi ng Biblia, Brother Levi, sa katanungan ito? Ang Diyos ba ang lumikha kay Satanas sapagkat ang Diyos ang siyang maglilikha ng lahat? Okay, dito, Brother Anthony, regards ulit sa ating katanungan, sa pangalawang katanungan. Babalikan po natin, Brother Anthony, yung ating pong binasa kanina sa Ezekiel 28. So, babalikan po natin yung mga natala na yun. Babalikan po natin sa 15 sa ulit. Babasahin din natin yung talata na yun. Sa Ezekiel 28, so talatang 15. Kung si Satanas nga po ba ay nilikha ng Diyos. So, balikan natin yan, Brother Anthony. Pasuyo ako pa. 28 verse 15. Sabi ko dito, ikaw ay sakdal sa iyong mga landas. Mula sa araw na ikaw ay lalamig. Yes, so mga kapatid, ay focus natin, brother. Sabi po dito, si Satanas pala ay nilikha, nilalang ng Panginoong Diyos. Kabahagi Si Lucifer. Okay, si Lucifer. Na kung saan dating Lucifer naging Satanas. So, malinaw na si Satanas ay isa sa mga created being na kung saan mag-isip tayo, Brother Anthony, na nilikha sa iyo. Pag sabihin, galing din sa Diyos. Alam din po mga minamahal po namin mga kaibigan, ang isang bagay na hindi pwedeng pakialaman ng ating Panginoon sa anuman ang nangyari, anuman ang ating piliin, yung ating pagiging malaya, yung pagiging freedom of choice. So, Brother Anthony, so itong freedom of choice, baka hindi ito'y ginamit ni Satanas. Bagamat kaya ng Diyos na pigilan yung kaso yung freedom of choice nga, Brother Anthony, na kung saan ito ay hindi pwedeng pakialaman ng Panginoong Diyos. Kasi sangayon po sa tala ng Biblia, ang hindi kaya lamang basahin ni Satanas ay ang puso at isip ng tao. The rest ay alam ni Satanas kasi siya nga ay kanamamay ng Panginoong Diyos. Subalit ay gaya po ng ating nasabit kanina, nabasa, siya po ay nagmataas. Siya rin ay nilikha ng Panginoon. Hindi nangangulugan na siya ay nilikha ng Diyos na ang kasamaan ay galing sa Diyos. So, ibig sabihin, sa freedom of choice na binigay ng Panginoon sa kanyang mga nilalang, gaya ni Lucifer at anong tao, at dito siya nagkasala. Okay naman ng kaibigan. So, malinaw mga kapatid, ang pagkalikha ng Panginoong Diyos ay siya po inilikha bilang si Lucifer. Nakita po natin, kung ating pong babalikan, yung Isaiah chapter 14, Isaiah chapter 14 verse 12, ano? Mga kapatid, napakaganda po ng meaning ng pangalan ng na Lucifer. Mga kapatid, pakibasa, Brother Levi. Isaiah chapter 14 verse 12. Isaiah 14 verse 12. Okay, babalikan na natin 14 verse 12. Dito. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, bakit ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahamak sa mga bansa. Okay. So, dito mga kapatid, yung meaning na pangalan ni Lucifer ay tala sa umaga. Mga kapatid. At siya po ay anak ng umaga. Anak siya ng Diyos. Mga kapatid. Gaya rin ni Adan at Eva ay anak din siya ng Diyos. Yun nga lamang, siya ay lumagpak sa pagkakasal. Kung ating pumuling babalikan yung Ezekiel chapter 28, ay siya po ay nilikha, sakdal siyang nilikha ng Diyos. Siya ay perfecto, mga kapatid. Na gaya rin ni Adan at ni Eva ay perfecto ang pagkalikha. Ngunit nahulog sa pagkakasalan, mga kapatid. Bagamat ganito kaganda ang meaning ng kanyang pangalan, Lucifer o morning star. Pero sa mga kaibigan nating Kristiyano, walang
magpapangalan sa kanila na sa natin ngayon na Lucifer. Kasi yung pangalan na yun ay nabahiran ng kasamaan ng dahil kay Satanas. At ngayon, mga kapatid, ang Diyos kailanman itong Satanas, ahas, diablo, o malaking dragon, ito ay hindi likha ng Diyos. Ito ay sa freedom of choice ni Satan. Sapagkat ang pagkakalikha ng Diyos ay siya ay bilang perpekto at bilang tala sa umaga. Siya po ay tala sa umaga, bilang Lucifer, mga kapatid. Ito po kung paano likha ng Diyos si Lucifer. Brother Anton, nagka-interest ako with regards to sa kung niyo pong mapapansin, mga minamahal ko na rin mga kaibigan, si Satanas pala ay galing sa langit at ipinagsak sa dito sa lupa. Tama. Dahil bunga ng kanilang pakikipag-rebel na, ibig sabihin, nag-rebel din siya sa Panginoong Diyos. Gaya po ng natala nito, basahin nga natin, Brother Anthony, yung sabi ko dito sa Apokalipsis 12, pagbalikan na natin yung 7, at sabi dito, Okay. at nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel, at nagipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nagpagdigma, ngunit hindi sila nagwagi, ni walang nagapag sa kanila sa langit. At itinapon ang malaking dragon at ang matandang aas, ang tinatawag ng Diablo at Satanas, ang magdaraya sa buong sanlibutan. Siya ay tinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay tinapon na kasama niya. Ito pala, Brother Anthony, para sa iyo pong kalaman, ito pala nangyayari sa mga kaguluhan, digmaan, na kung saan ito po ay hindi nais ng sangkatawan na nangyayari. Ay ito pala ay nagmula sa langit, na kung saan ito po ay, kumbaga sa panahon natin ngayon, sapagkat si Satanas kasama ng kaniyang mga masasamang anghel, ito pala, Brother Anthony, ang siyang nanunukso sa tao. Tama ba? Sila po ang may kapasidad o kakayanan na para tao ay nilangin. Kaya ito nangyari natin. Lamang, ang tao ay lumarating sa ating Brother Anthony, na gaya nga po ng ating pong sinasabit kanina na ang tao, pagamat may Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi pa rin inaalis ng Diyos yung ating kalayaan na mamili nung ito'y mabuti, kung ito'y kasalanan, Brother Anthony. Yung produce lang tayo na kung saan, kaya pala ang tao, bagamat sila'y nagkasala, sa ngayon, sa nangyayari, ang malaking kinalaman pala kaugnay sa pagkakasala, kaguluhan, lahat ng bagay na nangyayari, ay ito pala ay gawain ng Satanas. Tama. Hindi lang po tayo. Kasi kaya ko lang isa pagtala para natin bago po ako po ibigay ulit sa iyo pagkatalang. Sabi ko dito, yung ating Mike, tama nga yung sinabi mo. Sabi ko dito, sa Juan 8, talatang 44, ay ganito po ang pagkasabi. Kayo mula sa inyong amang Diablo at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng iyong ama. Siya ay isang mamamatay tao buhat sa kasimula at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan. Siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sarili, likas sapagkat sa isang sinungaling at amang ng kasinungalingan. Di marami pong dinipay, Brother Anthony, ang Biblia sa palay ng mamatay tao, walang katotohanan, sinungalingan, etc. na kung inyo pong pag-aakalan, babasahin ng Biblia na sa nating gabay, talagang tahimik-hindik ang ginawa ni Satanas upang wasakin o sirain ng tao. Kaya nga po tayo itong amin pong pinag-aanayan, itong pong gabay sa katotohanan, Brother Anthony. At sana ito'y magsilbing daan o maging tulay upang tayo magkaroon ng interes sa mga bagay na kung saan nauugnay sa katotohanan, gaya ng ating pinag-aaralan ngayon, Brother Anthony, noong saan nagmula ang kasalanan. So maraming mga kaibigan, sa mga susunod pa namin paglilingkod, ay limin po ninyo na sana ay tuloy-tuloy po kayo
sa makinig po sa amin sapagkat ito po ay series ang pag-aaral po natin. Gaya po ng aming pinag-aaralan po sa inyo, kung kayo po ay meron po mga katanungan higit sa bagay natin pinag-aaralan, ay kayo po ay mag-comment, mag-text sa amin. Andito po si Brother Anthony at iyo po kung mapaglingkod ay willing po kami na ipaglingkod po sa inyo. Kagalakan po namin na kayo po ay aming po paglingkuran. Brother Anthony, ito po yung mga bagay na kung saan si Satanas ang malaking tawag dito, siya po ang source ng lahat ng kasalanan na nangyayari sa tao. Kaya nga po itong kasalanan, nais ito ng Diyos ay wakasan. Sa darating na panahon, ito pagtutuloy-tuloy po ang pag-aaral, Brother Anthony. So, muli po natin ito yung paglingkod. So, yun po, So, napakaganda po ng ating pong talakayan sa oras po ito, patungkol sa pinagmulan ng kasalanan na walang iba kundi nagmula kay Lucifer na nahulog sa pagkakasala. So, mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay tutungo na sa huling katanungan para po sa pagkakataong ito. So, para sa huling katanungan, bago po tayo tumungo, ay meron po mga karagdagan sa kung ano ang gawain na ginagawa ng kaaway sa ating pong buhay. Mga kapatid, ang kaaway na si Satanas ay hindi lamang siya gumagawa ng kasamaan sa atin, kundi bagkus ay siya rin po ay kaya po niyang magbigay ng kayamanan. Ano mga kapatid? At hindi lamang yun. At siya rin ay nagpapakunwaring anghel ng liwanag, mga kapatid. So, ginagawa niya ang lahat para tayo mga tao ay kanya pong maling lang, may layo sa ating pong Panginoong Diyos, sa katotohanan na ating pong nalaman sa Biblia. Dito, mga kapatid, yung kayamanan, maging ang ating pong Panginoong Jesucristo ay kanyang tinukso sa pamagitan ng kayamanan sa sanlibutan na ito. Ngunit ang ating pong Panginoong Diyos, ang ating pong Panginoong Jesucristo ay hindi nagpatinag sa kanyang mga tukso, sa tukso ng kaaway na si Satanas. So mga kapatid, tayo po tutungo na sa panguling katanungan. Ano ang kahahantungan ng kasalanan? Saan hahantong ang kasalanan na ito? Ito ba'y magpapatuloy, Brother Levi? Ang kasalanan na ito na ating nararanasan sa mundo ito, ang mga kasamaan na ginagawa ng kaaway na si Satanas, o maging ang kanyang pagiging existing sa mundong ito ay siya ba ay magpapatuloy? So, ito ang katanungan nito sa ating pong panghuling katanungan. Okay, thank you, Brother Anthony. Ayon po sa talako ng Biblia sa Roma, sabi po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mga minamahal po namin kaibigan, hindi po namin ang layunin po namin na kung saan ay maging aware tayo sa parusa ng bunga ng kasalanan na kung saan talak po sa Isbay ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, in comparison between sa buhay at kamatayan. Kaya nga, para ito nang sabi doon sa Deuteronomy na 20:30, 19. Basahin nga natin mga kaibigan ang Deuteronomy chapter 30. Magandang si Brother Anthony talata na bago po pumapalitan. Ang sabi ko dito, talatang 19. Sabi dito, tinatawagan ko ang langit at lupa bilang saksi laban sa inyong sa araw na ito, na ating inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang kapapala at sumpa, kaya piliin mo ang iyong bigti.
upang ibigay ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Sa gabi ito mga kaibigan, sa ulit katanungan ay pinag-aanay ng Panginoong Diyos. At sabi dito, nilagay ito sa ang buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa, ngunit pili ang buhay. Kaya nga natala ng Biblia sa Isaiah chapter 1 verse 18, sabi doon, bagaman, Brother Anthony, sabi doon, bagaman ang ating kasalanan ay tila matula, ito po ay papuputi gaya ng ibig. Kabuti ang Diyos na sa kapila na ang tao ay nahulog sa pagkakasala hanggang sa kasalukuyan. Nais pa rin ng Diyos ng tao. Una po, Brother Anthony, gaya po ng ating pinag-aalala. Ibig ng Diyos ng lahat ng mga tao ay mga ligas at pakalam ng katotohanan. Ito po yung ating karapatan. At sabi doon sa Juan 8, talatang 32, at kung malaman mo ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Bakit? Sigurado, Brother Anthony, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So wala pa talagang pag-asa sa pagkatala ng Biblia, ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa pagkaalam ng katotohanan. At kung magkakaroon pa man tayo pinagkasala, sabi doon sa Hebrew, ang ibang mga kasalanan, pag tayo po ay lumapit sa Panginoon, ang Diyos ay tapat at banal tayo pinatawarin. Sabi, ang iyong mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Kaya pagaman ang hantungan nito, Brother Anthony, ay kamatayan, may ng Diyos sa kalagitnaan po natin at sa panahon natin na hindi pagmaliw ang pag-ibig ng Diyos na ang sino mang lumalapit sa Kanya sa kayo sa 1:6 talatang 37 ay hindi niya po itataboy, Brother Anthony. Amen. So, mga kaibigan, mga kapatid, ang Diyos po ay pag-ibig. At kailanman ay hindi po natutuwa ang Panginoong Diyos sa kamatayan ng masama. Ganyan naman po tayo, na mga anak ng Diyos, mga kapatid. Gusto ko lamang pong idiin idiin ang kaaway na si Satanas at bigyan po kayo ng pag-asa sa pagkakataon po ito. Kung tayo man po ay nagdaranas ng matinding problema, matinding pagsubok, mga kapatid, nawa yung programa ito ay magbigay ng pag-asa sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, kay Kristo. Para po sa ikalalakas ng ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos, ay bibigay po itong mga talatang ito na ating pong mabasa sa 2 Pedro chapter 3 verse 10 na nagsasabi, ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroroon ay masusunog. Ito ang habol ng Diyos sa kasamaan, mga kapatid, mga kaibigan. At dito ay pinapakita ng Diyos ang pagtatapos ng kasalanan. At sa kasunod na talata, mga kapatid, ay ating pong basahin ang Apocalypse chapter 2 verse 7 hanggang 20. Apocalypse chapter 20. Apocalypse chapter 20 verse 7 hanggang 10. Nang sabi po dito, at kung matapos na ang isang 1,000 taon, si Satanas ay pakakawalan sa kanyang bilangguan at lalabas upang gayahin ang mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila para sa pakikipagtigma. Ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Umakyat sila sa malawak na lupa at pinaligiran ang kampo ng mga banal at ang lungsod na minamahal. Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y natupok ang diablo at na dumadaya sa
kanila ay inihabis sa lawa ng apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng halimaw at ng bulang propeta at sila'y pinapahihirapan araw at gabi magpakailanman. Mga kapatid, dito sa mga talata na ating pong binasa ay dito ipinapakita po sa atin ang pagwawakas ng kasamaan sa sanlibutan ito at ang pagwawakas ng kaaway na si Satanas, kung saan ay sila po ay papahirapan araw at gabi sangayon sa talata natin kung mga nabasa hanggang sila ay lubos na matupok, masunog, mga kapatid, mga kaibigan. Ang pangako ito ng Panginoong Diyos, mga kapatid, ay hindi lang po dito natin mababasa sa aklat po ng Apokalipsis. Ang pangako ito ng ating pong Panginoon ay ito po ay nagsimula pa sa aklat po ng Genesis, sa Genesis chapter 3, verse 15. Noon pa man na ang pagkatalo ng kaaway na si Satanas ay tinulaan na o nagkaroon na po ng propesiya, mga kapatid. At ito po ay ating pong mababasa sa aklat po ng Genesis chapter 3 verse 15. Ang sabi po dito, maglalagay ako sa iyo. Ang kausap po dito ng Panginoong Diyos ay ang ahas na walang iba kundi si Satanas. Ang sabi, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapot sa isa't isa at sa iyong minhi at sa kanyang minhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sako. Ang binhi ng babae, wala iba kundi si Eva. Ang binhi ng babae, wala iba kundi ito ay propesiya patungkol kay Kristo na ating pong Panginoong Diyos, na ang ating pong Panginoong Jesucristo ang siyang dudurog ng ulo ng kaaway na si Satanas. At ito po, ang propesiyang ito ay naganap noon pa, mga kapatid. Hindi ito naganap o magaganap sa hinaharap, kundi ito po ay naganap noon pa. Noong ang ating pong Panginoon Jesucristo ay nakatawang tao, mga kaibigan, mga kapatid, ay naganap ang propesiyang ito. Ang pagwawagi ng ating pong Panginoon Jesucristo sa tunggalian ito, sa pagitan ng mabuti at masama. Kung ating pong babasahin ng Mateo chapter 27 verse 33, ito po ang sinasabi. Mateo 27 verse 33. At nang sila'y makarating sa isang dakong tinatawag na Golgota, na ang kahulugan ay ang dako ng bungo. Mga kapatid, ang talatang ito, ang siyang katuparan ng propesiya sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 15, na kung saan nang ang ating pong Panginoon Jesucristo nang siya ay may pato sa krus ng Kalbaryo, ay kanya pong minakasan ang paghahari ng kaaway na si Satanas, na kung saan ang dako ng Golgota ay sinisimboluhan ng bungo ng kaaway na si Satanas, na itinarak ang krus ni Kristo sa bungo ng kaaway na si Satanas. At doon nagtapos ang paghahari ng kaaway na si Satanas. Mga kapatid, mga kaibigan, ang ating pong nararamdaman na mga kahirapan, mga paghihirap sa mundo ito, ay kagaya po yan sa isang ahas na wala ng ulo. Mahina na ang kaaway na si Satanas. Ang kanyang paghahari ay nagtapos na. Si Kristo ang naghahari sa panahon po ito. Ito ang panghawakan po natin. Ito ang pag-asa na ibinigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kung atin lang po itong panghahawakan, tayo po ay makakasiguro sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos sa bawat isa po sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. Nawa, ang mga talatang ito ay matimo sa ating pong puso't isipan, at ito ay magbigay paalaala ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa, na si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang ang ating pong mga kasalanan ay mapawi, mga kapatid, at masiguro ang ating kaligtasan.
So, ito lang po ang aking pong dagdag sagot sa katanungan ito, mga kapatid. Mga kaibigan, gaya po ng ating pag-aaral ngayong gabi, at nawa ang Panginoong Diyos ay mangusap sa atin kung saan at ang biyaya ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng kaniyang gabay tulong sa pamagitan ng kanyang salita ay hindi naway maging baliwala sapagkat ang sabi po ng banal na kasulatan, sabi nito, yamang gumagawa kami kasama niya na nanawagan kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan sapagkat sinasabi niya sa panahon ukol ay kita'y pinakinggan at tinulungan kita. Ito ngayon na ang panahon kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Mga kaibigan, minamahal po namin kapatid, pinag-aayaya po ng ating Panginoon sa mga panahon na ito. Ano man ang ating kalagayan sa buhay na ito, ang Diyos ay umusap at kumakatok sa ating puso na kung saan sino mang tumanggap sa Kanya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ba natin ng buhay na walang kaya po, huwag po kayong matubili, huwag po kayong hinawa sa paraan ng ating pong pakikinig. I-share niyo po mga minamahal po namin kaibigan bilang tulong natin upang magpalagaan po ang salita ng Diyos. At harinawa kami po panalangin, kayo po lahat ay pagpalain sa ngalan po ng Panginoon sa ganitong ating pag-aaral. Magandang gabi sa inyong lahat, magandang umaga, magandang hapon sa inyo. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Brother Anthony. So, mga kapatid, kayo po yung aking pong inanyayahan sa ating pong patuloy at pagpapatuloy ng ating pong programa. Maging sa darating po na Sabado ay magkakaroon po ulit tayo ng live sa Facebook. At ang ating pong edited video ay makikita po sa ating pong YouTube channel, Gabay sa Katotohanan Ministry, mga kapatid. Kung wala po kayong pagkakataon na mapanood po ito ng live, ay meron po tayong video sa ating pong YouTube channel. Ang buong video, mga kapatid, at yan din po ay edited na, mga kapatid. So, kung meron po kayong panalangin, tanong, prayer request, ay bukas po ang pagkakataon. Meron po ba tayong tanong po dyan, brother? Meron po nagtanong? Meron po nagtanong? Okay. So kung wala po mga kapatid, kung wala po mga katanungan, okay. So mga kapatid, kung wala pong katanungan, ay ating po tatapusin So mga kapatid, kung kayo po ay na-bless sa mensahe nito at kayo po ay pinagpala ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng gawain ito, ng gabay sa Katotohanan Ministry, maaari po bang makahingi ng konting pabor po sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, na ating pong i-like at i-share sa ating pong mga kaibigan at mga kapatid, upang sila rin naman ay ma-bless at pagpalain ng ating pong Panginoong Diyos. At sa pagtatapos ng ating pong programa nito, ay tayo po ipangungunahan sa panalangin ni kapatid na Brother Lenny. Tayo po ay manalangin. Dakila at ang pagpala po namin Diyos, magpanalang siya sa iyo ka. Muli po sa pangalan po ng aming Panginoong Diyos, kami po yung papasalamat ngayong gabi sa aming pagkakataon na kami po yung nagpag-aaral ng ito sa salita. Mangyari po, Panginoon, tagapilo po ang aming pong pagsampit sa itong dakilang pangalan. Naway ito ay maging daan, magbukas sa aming puso't kaisipan upang kami po ay matuto, mag-aaral po sa iyong salita, nating Panginoon kami po ay lumapit sa inyo sa kaparaanan habang may pagkakataon pa. Panginoon namin pong dalangin at tinawa kami po mga mahal na mga kaibigan at sila ay pong pagpalain. Buksan nawa ang kanilang puso't kaisipan upang sila magkaroon ng interes sa pag-aaral po ng iyong salita at patuloy na nawa silang kalinain. Amin din dalangin, Panginoon, sa gabi ito. Kung sila man ay nasa mga paligid ng karamdaman, inaabot po ng pagkakataon ito, i-bless ko po sila, Panginoon, at pagpalain. Ang aming pong din dalangin, kanilang Diyos maging tanging kayamanan po namin ang pag-aaral po ng iyong salita. Gamitin niyo po ang iyong pong
mga paglingkod upang may tawid, may bahagi po ang iyong mga salita. Pagpalain ng Panginoon ang mga kapatiran po namin na lumilingap at sa sakripisyo sa iyong gawain. Kalingayin po sila pagpalain sama-sama. Inihiling po namin ang basbas ngayong gabi sa iyong mga lingkod. At patawagan kami kung nagkulang po kami nagkasala at po sa inyo. Ito pong lahat ay samang panalangin po namin na may pagpapasalamat alang-alang na lahat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.